Pero habang kasama kita, pakiramdam ko, matagal ka nang kilala ng puso ko. Hindi naging mahirap na mahalin ka. Kasi nararamdaman kong totoo ka sa mga ginagawa at sinasabi mo. Dear Amihan Stories presents My Undercover Mommy and Daddy Doc. Written by Suzy Kim. Wala sa plano ni Mia ang dalhin ng 6 na taong gulang na anak na si Adrian sa mismong ospital kung saan niya kailangang mangalap ng impormasyon tungkol sa isang taong hinahanap niya. Ngunit, sa pagkakataong iyon, kailangan niyang gawin yon dahil sa emergency. Humahangos na dinala ni Mia sa St. Lucius Medical Group si Adrian na dumanas ng biglaang seizure. Doon po muna kayo sa labas, Mrs. Magalang na sabi ng babaeng nurse sa kanya. Hindi ba pwedeng dito lang ako? Umiiyak na sabi niya. Pasensya na po, hindi po talaga pwede. Nandiyan na po si Doc. Mas lalo siyang nagamba nang makita ang mukha ng doktor na dumating. Ano nangyari sa pasyente? Kalmadong tanong ng doktor sa nurse. Hindi siya makapagsalita dahil tama ang impormasyong nakarating sa kanya. Kamukha nga ng doktor na yon na nagpakilalang si Dr. Leonardo Guerrero ang lalaking hinahanap niya. Ayon sa mommy doc, biglaan na nag-seizure ang pasyente. Yun ang narinig niyang sabi ng nurse na nag-interview sa kanya kanina. Siglit siyang sinulyapan ng doktor bago nito nilapitan ng anak niya sa loob ng ER. Mommy, ang mabuti pa sa labas na lang po kayo maghintay. Si Doc Leo na pong bahala sa pasyente. Mas naging determinado naman ang nurse na paalisin siya kaya ikinalma niya ang sarili na lubhang nag-aalala kay Adrian at tahimik na naghintay sa labas ng emergency room. Habang sinusuri ni Doc Leo ang bata, hindi naman mapakali si Maya sa labas. Paroot pa rito siya habang iniisip kung ano ba ang nag-trigger sa seizure ni Adrian kanina. Puno ng takot ang puso niya ngayon na bihira niyang maramdaman sa kanyang mga misyon sa ilalim ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Hindi siya natatakot na sumalo ng bala, pero natatakot siya ngayon para sa batang si Adrian. Napakabata pa kasi nito. Naglalaro lang ito sa bahay kanina nang bigla na lang niya itong nakitang nangingisay. Mabuti at naitakbo niya agad sa ospital. Kamusta nga ako, Doc? Yun ang agad niyang tanong sa lumabas na doktor. Sa ngayon, he is stable. Alamin natin kung anong sanhi ng seizure niya. Sagot ng doktor na agad siyang inoryan tungkol sa mga test na gagawin sa bata. Ibigay sa'yo ng nurse ang endorsement slip sa children's ward. Dito muna sa Adrian habang ginagawa ang mga test at para makapagpahinga na rin siya. Sige, Doc. By the way, good job sa ginawa mo kanina. Nilawagan mo ang suot niyang damit at pantalon. Hindi mo rin nilagyan ng kung ano-anong object ang bibig niya. Dahil sa'yo, ligtas na nakarating dito ang anak mo. Hindi ba yan ang unang beses na nangyari ang pangingisay niya? Ito yung unang beses na nakita ko. Yet you handled the situation very well. O siya, I will see you in an hour. Nagpaalam na ang gwapong doktor na pinagtinginan agad ng mga babae sa hallway na dinaanan nito. Habang nagpapagaling si Adrian, ay ipinagpatuloy ni Maya ang kanyang tunay na misyon. Ang pag-iimbestiga sa isang malaking child trafficking ring na pinamumunuan ng isang misteryosong lalaki. Kamusta sa Adrian? Iyon ang tanong sa kanya ni Jerry, ang alpha sa team nila. Mabuti, nagpapahinga na siya. Sagot niya habang may nabasa ang medical records ni Adrian nang isilang ito na ipinasa sa kanya ng intel nilang si Luis. Ang totoo ay hindi niya anak si Adrian. Na-rescue lang nila ito. Nagtagpulan sila sa labas ng ospital dahil dinalhan siya nito ng kape. Mabuti na lang nandyan ka. Hindi talaga kami marunong mag-alaga at magpatahan ng bata. Wala yun. Parte ng trabaho. Nakita mo na yung kapatid ni Guerrero? Oo. Para silang pinagbiyak na bunga. Mag-iingat ka sa doktor na yan. Hanggat hindi pa tapos ang investigasyon, hindi ako maniniwala na may kamukha lang ang demonyong si Leandro. Agad siyang nakumbensi sa ideyang iyon. Sa picture at CCTV footage niya palang nakakita si Leandro Guerrero. Pero hindi niya talaga matukoy kung alin ang pagkakaiba nito at ng doktor. Huwag kang mag-alala, Alpha. I do not trust anyone, kahit ang doktor na yon. Good. O nga pala, nakausap mo na ba yung bata? Okay lang daw ba sa kanya na ikaw maging nanay niya? Oo, nakausap ko na siya. Okay naman daw. Masaya nga siya kasi magkakananay na raw siya.
Sabi niya kay Jerry habang naaalala kung gaano kasaya si Adrian pagkatapos niyang ialok dito na ituring siyang ina. Si Adrian kasi ang una nilang na-rescue. Natawa ang lalaki. Biruin mo, nanay ka na ngayon. Alam ko kung gaano mo iniwasang magkaanak. Kaya pasensya na kung kailangan mo maging nanay ngayon sa misyon natin. Wala yun. Mabait naman na bata si Adrian eh. Hindi siya mahirap alagaan. Sige na, mag-message na lang ako kapag may update. Mabilis siyang nagpaalam kay Jerry nang makitang nakatanaw sa kinatatayuan nila ang pidya ni Adrian. O sige, mag-iingat kayong dalawa ni Adrian. Pagkasabi noon ay umalis na rin si Jerry. Nasa entrada lang ng ospital si Doc Leo at madadaanan din naman talaga niya ito. Kaya lumapit na siya rito. Doc, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Asawa mo? Tukoy nito kay Jerry. Nahalata ni Maya sa pamumula ng pisngi ni Doc Leo ang paghisikap nitong humugot ng lakas ng loob na tanongin siya. Kaibigan ko po, Doc. Wala po akong asawa. Maliligaw na kaibigan o kaibigan lang talaga? Kaibigan lang po. Nabibirduhan siya sa doktor pero sinagot pa rin niya ang tanong nito. Okay. So, single mom ka? Single mom po. Iintindihan ko na kung bakit hindi mo agad nalaman ang tungkol sa seizures ng bata. Palagi kang araw wala, sabi ni Adrian. Kailangan ko po kasing magtrabaho. Tumango ang doktor. Kung may oras ka, pwede kaya tayo mag-usap tungkol sa resulta ng mga lab test ni Adrian? Sige ho. Hindi maunawaan ni Maya kung bakit ganoon ang pakiramdam niya sa bawat tingin ni Doc Leo sa kanya. Maaari nga kayang ito talaga ang target nilang si Leandro at sinusuri na siya ngayon ng lalaki. Kahit ano pa man ang dahilan ng mga titig nito, handa na siya makipagbuno sa lalaki. Hindi naman ito ang unang lalaking mas matangkad at mas malaki sa kanya na mabubugbog niya kung sakali. May sasabihin ka ba, Doc? Yes. Parang doon lang natauhan ng doktor. Saka nito muling ibinalik ang tingin sa iPad na hawak. Sabi mo kanina na mag-uusap tayo. Ito ang unang beses na makita mo na nag-seizure si Adrian. Pero nang makausap ko siya kanina lang, hindi raw yun yung una. We did some tests. And it's confirmed na epileptic ang anak mo. Manageable naman po ang kondisyon niya, di ba, Doc? Yes. Okay lang ba kung alamin ko kung bakit parang maalam ka sa mga usaping medikal? Nurse ka ba? Hindi po. Hindi po ako graduate ng college. Mahilig lang po talaga ako magbasa. I see. You're quite impressive. Sa tingin ko, kakayanin mo namang alagaan si Adrian. Kailan ko po siya pwedeng ilabas? Sabihin na lang kita. Since may kape ka na, pwede ba kitang imbitahing magpunta sa bake shop para magmerienda? Makailang beses siyang napakurap sa sinabi ng pediatrician. Ngayon lang siya naimbitahan ng isang lalaki na magmerienda o kumain sa labas nang hindi trabaho ang dahilan. Niyayaya niyo ho akong lumabas, Doc? Diretsahang tanong niya rito. Hindi naman. Talagang magmemeriendo lang ako. Kung okay lang naman sa yung sumama. Pero kung may gagawin ka, okay lang. Mabilis niyang sagot. Naisip niyang sa ganoong paraan, mas makakakuha siya ng lead sa kanaroroonan ng kanilang target. O kung ito man talaga si Leandro at nagpanggap lang bilang si Leandro, ay mas papabor pa sa kanya yon dahil mapapadali ang pagresolba nila sa kaso. Siniguro naman ng doktor na may titingin sa bata. May asset na rin silang itinanim ng tropa niya na nagpapanggap na nurse sa ospital na iyon, kaya sigurado niyang ligtas si Adrian bago siya sumama kay Dr. Guerrero. Ang daming kinukwento sa kanya ni Leo tungkol sa kung ano-anong bagay. Tungkol sa trabaho nito bilang pedya. Pero nahahalata niyang natatense ito. Dahil pa nga sa pagkatensyonado ng lalaki, ay muntik pa nitong mabangga ang isa pang doktor sa kantina ng ospital nang magpaalam itong magbabanyo. Ayon sa pag-oobserba niya, mukha namang hindi sinasadya yun ng doktor. Mukha ngang nasa personality talaga ng lalaki ang pagiging mali-mali kapag nakakaramdam ng tensyon. Kaya nang makabalik ito sa upuan, ay hinawakan niya agad ang kamay nito. Okay ka lang ba, Doc? Nang huminto si Leo sa pangangatal, ay tila huminto rin ang mundo ni Maya. Ngayon lang siya nakatitig sa ganoong kagandang pares na mga mata. Babawiin na sana niya ang kamay niya nang hawakan iyon ng doktor. Pasensya na kung mukha akong tensyonado. Hindi ka lang mukhang tensyonado, Doc. Sobrang obvious na natetense ka ngayon. Iwasan mo muna ang kape, Doc, ha? Payo niya sa lalaki.
Dahil siguro sa sinabi niya ay biglang natunaw ang nerbiyos na nararamdaman nito. Agad na nagliwanag ang mukha ng doktor dahil bigla na itong ngumiti at halatang nakahinga na ng maayos. Ganito ako palagi kapag may babae akong gusto. Kaya ang ending, nabibirduhan sila sa akin tapos umiiwas na. Mukhang naiba't inosente pa itong si Leo para pagkamalang isang pinuno ng pinakamalaking child trafficking ring sa bansa. Agad niyang inilista sa utak ang mga obserbasyong iyon at nagtanong sa doktor. Marami kang niligawan na nambasted sa'yo? Hindi naman. Baka isipin mo, kada magandang babae na nakita ko nililigawan ko. Tensyonado lang talaga ako palagi sa lahat ng babae. Lalo na kung hindi ko kasama sa trabaho. Katulad mo. Kapag kasi babae nasa ospital kagaya ng mga nurse at pasyente, normal na sa akin. Pero sa'yo, para akong dinadaga. Hindi niya maiwasang matawa. Ibig bang sabihin niyan, Dok? Gusto niyo ako? Naalala niya ang yumaong aktor na si Rico yan nang ngumiti si Doc Leo na para bang nahihiya ito. Natuwa lang ako sa'yo. You seem calm kahit na mga emergency situations. I don't know. Something in you immediately caught my attention. Ang tinutukoy yata nito ay ang nakaka-intimidate niyang dating habang bitbit niya si Adrian. Oo, nag-aalala siya para sa bata. Pero nananatili siyang focus sa mga ganoong sitwasyon at hindi niya hinahayaang mahalata sa mukha niya ang pagkataranta. Lalo tuloy lumabas ang pagkaastig ng aura niya at yun ang numero unong komento sa kanya ng mga kabaro niyang undercover agent. Malakas ang dating niya at sex appeal kahit nasa gitna siya ng pangit na sitwasyon. Mas malakas pa raw ang dating niya kaysa sa ibang gwapings na agent sa departamento nila. Madalas nga siyang maligawan kahit may pagkakataon na may pagkamaton siyang kumilos. Kaya naman hindi na siya nagulat sa ipinagtatapat sa kanya ngayon ng doktor na halos wala pang isang araw niyang nakikilala. Ngunit hindi siya sumama rito para magpaligaw. Naroon siya dahil sa hinala niyang binibilog lang ni Leandro ang ulo niya. Kaya habang nakafocus siya sa kasalukuyang sitwasyon, ay patuloy siya sa paggawa ng hindi nakikitang pader sa pagitan niya at ni Dr. Leonardo Guerrero. Kailangan niyang gawin iyon upang protektahan ang sarili niyang puso. Sa gwapo ba naman ni Leo, kahit pa sinong tigasing babae o lalaki ay pihadong lalambot. Ako po, nakuha ang atensyon niyo. Huwag niyo nga akong biruin, Doc. I'm serious, Maya. Ngayon lang niya naranasan ang ganong klase ng kuryente sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Dulot lang ng paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Wala pa siya nakikilalang taong nakakagawa ngayon. Natulala tuloy siya. Alam ko, di ako kasing cool ng ibang lalaki na kilala mo. Pero responsable ako. At gusto ko talagang makilala ka pa ng gusto. I hope that's okay with you. Hindi ko po talaga alam ang sasabihin ko, Doc. Pero hindi rin naman po ako yung tipo ng taong tumatanggi sa kaibigan. Lalo na po, doktor kayo ng anak ko. Kaya okay lang naman po sa akin na magkakilala pa tayo. Salamat sa pagkakataon. Pipilitin kong kalmahan kapag nakikita ka para hindi ako natataranta. Mahinang tawa na lang ang tinugon niya sa lalaki. Madaming naitanong si Doc Leo sa kanya. Kalimitan ay puro tungkol sa kalagayan ni Adrian. Mabuti na lang talaga at nabasa na niya ang medical records ng bata kanina mula kay Luis. At may naisagot siya sa mga tanong ng doktor. Kaya alam niyang nakumbinsi niya itong siya talaga ang nanay ni Adrian. Yun yata yung pinakamasarap na meriendang nakain ko sa night shift. Salamat, sinamahan mo ko. Yun ang sabi sa kanya ni Doc Leo nang maihatid siya sa ward ni Adrian. Salamat din, Doc. Sige, babalik na ako sa trabaho. I'll see you around. Naabutan niyang naghahagikika ng mga nurse sa nurse station at isang nurse na babae at isang lalaki. Kaya minabuti niyang manatili sa pwestong marinig niya ang mga ito. Sabi na love at first sight si Doc Leo sa astig na single mom. Naiiling na sabi ng lalaking nurse. Grabe naman kasi nung isinugod dito si Adrian eh. Mukhang action star si mommy. Kahit naman siguro sinong ina. Hahangos ang ganon dito sa ospital. Muntik ko na ngang makalimutang si Doc Leo talagang bet ko. Bakla ka? Tigilan mo na nga si Doc. Mukhang bagay sila ni Super Mommy. Tabi ka na lang sa Gedli. Lihim siyang natawa sa mga kalokohang pinag-uusapan ng mga nurse. Alam niyang bored lang ang mga ito, kaya nagkunwari na lang siyang walang narinig. Pag-upo niya sa tabi ng kama ni Adrian ay nagising ito. Mama? Yun ang sinabi niyang itawag sa kanya
kaya napangiti siya nang hindi naman nahirapan si Adrian na mag-adjust. Hi, gutom ka na? Opo. O heto may dala ko. Upo ka muna para makakain ka. Narescue nila ng tropa si Adrian 3 linggo nang nakakaraan. Dahil siya na lang ang babae sa grupo, ay sa kanya lang nagtiwala ang bata. Mula nung araw na lapitan siya nito ay hindi na ito lumayo sa kanya. Salamat po, Mama. Natuwa rin naman siya rito, kaya nang babalikin na sila sa Maynila, ay isinama niya sa bahay niya si Adrian. Nung una itong nagpunta sa kanya, ay patpatin talaga. Inakala niya ngang 4 na taong gulang lang ito nang una niyang makita. Malnourished kasi ang bata. Ngayong naalagaan at asikaso na niya ito, kahit paano sa loob ng 3 linggo, ay naging maganda na ang katawan nito. Kahit paano ay nagkalaman na rin ang pisngi. Ang sarap-sarap po nitong ulam. Salamat po, Mama. Hinaplos niya ang pisngi ng bata sa kanang ngiting sumagot. Walang anuman anak. Hinay-hinay lang sa pagkain ha. Baka mahirinan ka. Eto ang juice mo. After mag-juice, tubig naman ha. Inabot niya sa bata ang juice. Imbes sa thank you ang makuha niya, ay halik sa pisngi ang binigay sa kanya ng kanyang anak-anakan. Tama ang alpha nila sa team. Ayaw niya nga magkaanak dahil pakiramdam niya ay hindi iyon bagay sa kanya. Nangingilag siya sa bata dahil wala siyang kinalakihang nanay. Puro lalaki ang nagbalaki sa kanya. Ang tatay niyang general at ang mga kuya niyang nasa Army at Navy. Nang kaya na niyang kumaing mag-isa ay wala na siyang personal yaya. Kaya kung paano naging batas militar para sa mga kuya niya ang bahay nila, ay ganoon din ang naging malupit ang tatay niya sa kanya habang pinapalaki siya. Hindi porke nag-iisa siyang babae ay nakaranas siya ng espesyal na trato. Wala ni isa sa pamilya niya ang naging malambot ang puso sa kanya. Kaya alam na agad niyang hindi niya kakayaning maging mabuting ina. Wala siyang ideya kung paano dahil wala siyang mother figure habang lumalaki. Kaya hulog din ng langit para sa kanya si Adrian dahil ngayon nararanasan niya kung paanong gampanan ng isang trabahong ayaw niya sanang danasin noon. Pagkatapos kumain ni Adrian ay binasahan niya ito ng children's book. Hinayaan niya rin itong maglaro sa phone bago niya pinatulog. Nagising na lang siya kinabukasan sa mabangong amoy ng mga bulaklak. Nagulat siya nang makita ang katabi niyang kumpol ng rosas. Oh, kanino galing to? Tanong niya sa anak niyang may hawak namang laruan at candy. Nagkibit balikat si Adrian. Hindi mo alam kung sino nagbigay? Hindi po, Mama. Umiiling niya sagot ng bata, kaya ang nurse na ang tinanong niya. Nurse, kanino galing yung flowers sa laruan at candy ng anak ko? Mrs., may dadagdala lang po na delivery guy. Pinatidan po sa gwardiya sa warding nyo dahil hindi naman po pwede mag-iwan ng package sa entrance ng ospital. Hindi na niya kailangan pang manghula dahil pagbalik niya sa ward ay halos baligtarin niya ng bouquet. Makita lang ang tarheta. Your lips are as red as these roses. I'll see you later. Alam na niyang galing iyon kay Leo dahil naroon ang nickname ng lalaki. Pagkaraan lamang ng 30 minuto ay nasa harap na niya si Leo at binibigyan sila ng hospital discharge slip. Kompleto na reseta ni Adrian. Kapag kinailangan ulit niya ng medical na atensyon, huwag kang magdalawang isip na ibalik siya rito. Opo, Doc. Alam niyang discreet lang ang pagbibigay sa kanya ni Doc Leo ng mga bulaklak, kaya hindi na niya binanggit pa yun dito. Kaya nga siguro ipinadaan pa sa delivery man kahit pwede namang ito ang magdala sa silid ni Adrian. Pinadalhan na lang niya ito ng mensahe ng pasasalamat sa text pagkatapos nilang magkapalitan ng numero kagabi. Umuwi na nga sila ni Adrian. Ngunit para sa seguridad nilang dalawa ay pansamantala nilang iniwan ang bahay niya at tumira sila sa isang tenement na malapit lang sa ospital kung sakaling kailanganin niyang dalhin ulit ang bata doon. Isa pa, hindi rin talaga sila pwedeng magtagal sa iisang lugar dahil hindi pa nila nahuhuli si Leandro. Dito na po tayo titira, Mama? Tanong sa kanya ng bata habang ininilibot ang tingin sa fully furnished na unit. Mas maliit yon kaysa sa bahay niya, pero siniguro naman niyang kumpleto sa mga pangunahing kailangan ni Adrian. Oo anak, pasensya ka na ha. Kailangan nating lumipat para hindi ka agad mahanap ng mga masasamang tao. Okay lang po. Maganda po rito kaysa po sa kalsada. At mas lalong maganda rito kaysa doon sa lungga. Lungga? Yun yung bahay ng masasamang tao? Opo, doon sa bahay nung nakakatakot na lalaki. Si Amo?
Yun ang tawag ng lahat ng bata kay Leandro. Opo. Adrian anak, hindi mo pa talaga siya nakakita? Palagi ba siyang naroon sa lungga? Palagi po siyang nandun. Kaso po, bawal po kaming tumingin sa kanya, mama. Tatanggalan po kasi ng mata ang tumingin kay amo. Mabuti na lang at hindi mo siya tiningnan. Ang ganda-ganda pa naman ng mga mata mo. Malungkot ang ngiting itinugon ni Adrian sa kanya. O bakit? May kaibigan po kasi ako. Tinanggalan nila ng mata tapos kasama naming nanlilimo sa kalye. Bigla namang umiyak ang bata, kaya naman inalo na niya. Niyakap niya na ito at pinunasan ang mga luha. Huwag kang mag-alala anak. Ililigtas namin ang mga kaibigan mo. Alam mo ba na may mga nag-rescue na ulit? Sina Tito Jerry mo. Sa Sabado, bibisitahin natin sila sa mga bahay ampunan na pinagdalhan sa kanila. Sige po. Doon na sumigla si Adrian at niyakap siya. Salamat po mama, tinulungan mo kami. I love you po. Hindi maipaliwanag ni Maya ang saya na nararamdaman niya ngayon dahil sa sinabi ni Adrian. Yun yata ang unang I love you na natanggap niya sa buong buhay niya, na mayroong impact sa kanyang puso. Bahagya pa siyang naluha dahil doon. Kaya naman nangako siya sa sarili na gagawin ng lahat para mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima ni Leandro Guerrero. Unang hakbang na ginawa niya ay ang mapalapit kay Leo. Dahil hindi na nga nito pasyente si Adrian, ay naging malaya ang doktor na padalhan siya araw-araw ng bulaklak at love notes. Ang mga unang natanggap niya ay ipinadadala ng doktor sa ibang tao. Ngunit, ang mga bulaklak niya para sa araw na yun ay ito mismo ang nagdala. Nagulat na lang siya nang makita itong nakatayo sa labas ng apartment nila. Doc? Hi. Sabi mo, mahirap hanapin tong unit nyo. Bungad ng lalaki nang mabuksan niya ang pinto. Hindi ba kayo nahirapan? Nandito pa naman sa looban yung tenement. Nagkasya ang kotse mo? Motor na lang ang dinala ko. Para hindi mo na problemahin kung saan ako magpapark. Napangiti na lang siya sa pagiging thoughtful nito sa kanya. Sa kanya ito inimbitahan sa loob. Pasok kayo, Doc. Tamang-tama. Nagluluto ako ng ulam. Malapit na to. Dito na po kayo magtanghalian. Hindi na ako tatanggi. Salamat. Naroon din si Adrian at tuwang-tuwa ito nang makita ang gwapong doktor. Boss Doc! Adrian, kamusta ka na? Okay naman po, Boss Doc. Tito Leo na lang itawag mo sa akin. Bakit po? Crush niyo po bang mama ko? Na-curious din siya sa sasabihin ni Leo, kaya pinatay na niya ang pinakukuluan niyang nilagang baka. Tumawa muna ang lalaki. Nahalata niya agad dito na kinakabahan ito bago sumagot. Okay lang ba sa'yo na gusto kong mama mo? Okay lang po. Para may mama na ako, may papa pa ako. Nasaan ba kasing papa mo? Di ko po alam. Bago pa may masabing kakaiba si Adrian, ay agad na niyang inilabas ang ulam at tanghain. Tama na yan. Kumain na tayo. Tara na anak. Okay po, mama. Tumakbo si Adrian palapit sa kanya. Gusto mong durugin ko yung patatas? Tanong niya sa kanyang anak. Sige po. Tapos ihalo sa kanin. O sige. Kuha lang po ako ng baso, mama. Salamat. Nakakatuwa naman ang anak mo. Mabait at pibo. Komento ni Doc Leo. Siyempre, mana sa akin. Nasaan pa lang papa niya? Kung okay lang itanong. Ayoko kasing pinag-uusapan yung taong yun eh. Okay. Pero hindi na siya sumusubok na gampanan ng posisyon niya sa buhay ni Adrian. Umiling lang siya. Mama, eto na po. Salamat anak. Yan, nadurog ko na yung patatas sa kanin. Kain na. Thank you po. Si Leo naman ang naghimay ng karne para sa bata, kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Thank you po, Tito Leo. Welcome. Kain ka na madami. Pagkatapos nating mag-lunch, papasyal tayo. Saan tayo pupunta? Gulat na tanong niya sa doktor. Basta. Sa may palaruan po. Surprise yun. Pero sigurado ako magugustuhan mo ang pupuntahan natin. Yay! Excited na excited si Adrian kaya kumain nga ito ng madami. Nakatatlong balik yata sa kaldero ang anak niya saka humigop ng madaming sabaw. Kaya naging magana rin ang pagkain niya. Tinulungan siya ni Leo at Adrian sa pagdiligpit ng pinagkainan nila kaya mas mabilis silang nakapagayak paalis. Dahil motor ang dala ni Leo, nagbook pa ito ng service car para sa kanilang tatlo.
Natimbrehan niya agad ang tropa niya, kaya may mga lihim na nakasunod sa kanilang tatlo habang nakasakay sa sasakyan na yun. Nasa pagitan siya ni Leo at Adrian. Pareho kasing gusto ng dalawa na katabi siya at pareho rin gusto ng mga ito na maupo sa tabi ng bintana. Dahil sa posisyon nila ay hindi nahirapan si Leo na hawakan ang kamay niya. Napangiti siya ng lihim ng maramdamang nagpapawis ang kamay nito. Hawak lang nito ang kamay niya hanggang sa makarating sila sa amusement park. Tahimik lang ang anak niya habang namamanghang nakatitig sa mga rides. May mga rides na hindi mo pwedeng sakyan kasi maliit ka pa. Kaya pag may gusto kang sakyan, i-check muna natin ha. Sabi ni Leo kay Adrian. Okay lang po, Tito Leo. Makapunta nga lang po ako rito. Masaya na ako eh. Ito pa ang unang beses na nagpunta ka rito? Tanong dito ng doktor. Opo, salamat po, Tito Leo. Hindi man siya hinihinga ng paliwanag ng doktor, ay nagsalita pa rin siya para hindi ito magkaroon ng pagkakataong magduda sa kanilang mag-ina. Masyado kasi akong abala sa trabaho eh. Ani Maya. Tumango-tango si Leo. Kasalukuyan silang nakapila sa carousel nang tanungin siya nito. Saan ka pala nagtatrabaho? Sa Q-Mall. Janitress ako. Yun ang nasa profile ng character na kailangan niyang i-portray. Sa ulado na niya ang bagay na yun. Talaga? Nakakabilib ka. Hindi biro maging single mom. Nakakita ko sa ibang pasyente. Nakakapagod daw. Totoo yun. Sobrang nakakapagod. Ikaw lang lahat mag-isa. Yan mo. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Pero, hindi mo naman yun kailangan gawin eh. Hindi nga kailangan. Pero gusto ko. Okay? Salamat. No worries. Saan mo pala siya iniiwan kapag nagtatrabaho ka? Noon sa mga kapitbahay. Pero ngayon, nag-leave muna ako para mabantayan ko siya. Ikaw ba? Wala ka ba talagang mga anak? Kapamilya? Wala akong mga anak. Pero ang alam ko, may pamangkin ako. Pamangkin? Nasaan siya? I have no idea. Basta ang alam ko, may anak ang kakambal ko na matagal ko nang hindi nakakasama o nakakausap. Bakit naman? May alitan ba kayong magkapatid? Wala. Sadya lumaki lang kami magkahiwalay. Naghiwalay kasi ang parents namin nung 9 years old kami. Siyang kinuha ng tatay namin. Ako naiwan kay mama. Ilang taong sinubukan ng nanay ko na bawiin si Leandro. Pero wala nangyari. Hindi na rin nakontak ng mama ko ang tatay ko mula na magkahiwalay sila. Kaya hindi na niya nakita ulit ang kakambal ko bago pa man siya mawala. Sorry kung wala na palang nanay mo. She had a good fight against cancer. Alam ko naging masaya naman si mama sa buhay niya. Iba na lang dun sa pagkisisi niyang hindi niya napigilan ng tatay ko. Nang ilayo niya sa amin ng kakambal ko. Doon nakumpirma ni Maya na magkaibang tao nga sina Leonardo at Leandro. Sigurado na siya ngayong walang kinalaman si Leo sa kung ano man ang masamang gawain ng kapatid nito. Ngunit, kailangan niya pa rin ng doktor upang matunton ang target nila sa misyong yun. Paano mo nalaman na may pamangkin ka? Sa kanya, kung hindi mo na siya nakita mula nang magkahiwalay kayo noon. May babaeng tumawag sa akin. Nakita niya raw ang numero ko sa social media page ko. Nagpakilala siyang Lana. Sinabi niyang kamukhang kamukha ko yung lalaki na nakabuntis sa kanya. Nakala niya ako yun. Nung tanungin ko ang pangalan ng lalaki na nakabuntis sa kanya, sabi niyang Leandro. Ginusto ko siyang tulungan. Pero bigla na lang siyang hindi na nagparamdam at sumasagot sa mga messages ko. Anong apelyido ni Lana? Yun ang tanong na ayaw niyang sanang bitawan dahil baka magtaka si Leo. Pero kailangan niyang malaman kung sino ang Lana na iyon dahil baka ito ang maging susi para mahanap nila si Leandro. Hindi ko na maalala eh. Ganun na lamang ang panghihinayang ni Maya. Mukhang dead end na naman ang investigasyon nila. Kaya para kahit papaano ay matanggal ang stress niya, ay pinili niyang enjoyin ang carousel ride kasama sina Leo at Adrian. Mamaya na siya mag-iisip ng iba pang solusyon at paraan. Nadidistract na rin kasi siya ng tawanan ni Leo at Adrian. Gustong-gusto niya ang tunog ng hagikik ng kanyang anak. Mula nang makilala niya ito, ngayon lang niya narinig na ganoon kasaya ang bata. Gusto niyang palaging maalala iyon. Pagkatapos nilang mag-enjoy sa amusement park, ay agad na nakatulog si Adrian habang buhat ni Leo sa balikat nito. Akin na siya. Baka ngawit na yung balikat mo. Di naman. Kaya kong bigat ni Adrian. Gusto mo buhatin pa ata eh. Sira. Kung ayaw mo buhatin kita,
Pwede bang hawakan ko na lang ang kamay mo? Hindi na siya nagsalita. Siya na ang kumapit sa kanang kamay nito. At hindi siya magpapaka-ipokrita. Mabilis niyang naamin sa sarili na may kakaiba siyang nararamdaman sa pagkakadaiti ng palad ni Leo sa palad niya. Kaligayahan ba yon? Pagmamahal? Hindi man siya sigurado sa pangalan ng damdaming iyon, pero ang alam niya, binubuhay noon ang puso niyang akala niya noon ay hindi bagay magmahal. Kung ano ang ikinademonyo ni Leandro, ay siyang ikinabuti ni Leo. Mahinahon palagi ang lalaki, liban na lang kapag nagkakatitigan sila. Bigla itong natataranta at pinagpapawisan. Katulad ngayong nasa sala na sila ng maliit niyang unit sa tenement. Si Leo mismo ang nagpasok kay Adrian sa kwarto. Pinagkape muna niya ang doktor. Sa sala na lang nila ay pinagpatuloy ang kwentuhan. Pasensya ka na kung naungkot pa kanina yung tungkol sa kapatid mo Para kasing nasa ospital ka lang magdamag. Kung wala ka ron, kasama ka namin. Curious lang ako sa pamilya mo. Okay lang. At least, alam ko interesado ka sa akin. Talaga bang walang babae nagkagusto sa'yo? Sa gwapo mong yan, hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Mukhang kamatis na ngayon ang pisngi ni Leo dahil sa pamumula. Sobrang mahiyain at awkward ako sa mga babae. Dala siguro ng pagiging reserved din at mahiyain ni Mama. Sa tingin naman ni Maya, walang problema sa pagiging soft ng pagkatao ni Leo. Yun pa nga siguro ang dahilan kung bakit lahat sa children's ward ay malapit sa binata. Malaking tao ito pero napaka-gentle sa lahat, mapabata o matanda. Wala namang masama sa pagiging gentle giant mo Parang mas naging perpekto pa yan sa'yo kasi kung hindi ka ganyan, baka palagi takot sa'yo ang mga batang pasyente mo. Napangiti si Leo sa sinabi niya. Thanks, Maya. That's very sweet. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi dinala mo kami ni Adrian sa amusement park. Nilibre mo pa kami. Lahat gagawin ko. Palaman mo lang na malinis ang intensyon ko sa'yo. Sa inyo ng anak mo. Hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang paniligaw sa kanya ni Doc Leo. Seryoso ka ba talaga? Oo. Can I hold you? Tanong nito nang mailapag sa maliit na mesa sa gilid ang mug na hawak. Lumapit siya sa binata. Hindi na yon dikta ng isip niya, kundi utos ng kanyang puso. Iaabot lang sana niya sa lalaki ang kamay nang bigla siya nitong kabigin at halikan. Nahalata niya sa galaw ng labi nito kung paano nito sinikap na ipunin ang lakas ng loob. Kaya kahit bahagya siyang pumalag ay hindi natinag ang lalaki. Sa huli ay nagupo rin siya ng kakaibang damdaming unti-unti nang umuusbong sa puso niya para kay Doc Leo. Parehas silang hindi makatingin ng diretso sa mata ng isa't isa. Walang pinilit sa halik na yon dahil tumugon din siya. At dahil siya na ang nakakaramdam ng tensyon ay nagpaalam na siya sa lalaki. May liligpitin pala ako. Oo, tama. May liligpitin ako. Dito ka lang muna. Sige. Mabuti na lang talaga at mayroon nga siyang gagawin. Nakaiwas siya pansamantala sa lalaki. Akala niya magpapaalam na ito at aalis. Kaya nagulat siya pagkatapos niya magtupi ng madnat ng nakahiga na si Leo sa maliit nilang sofa. Lampas ang mga paa nito roon. Prenteng natutulog. Hindi na lang niya ginising si Doc Leo, dinalhan na lang niya ito ng kumot. Ngayong tulog na ang dalawa, pumasok na siya sa sekreto niyang silid sa maliit na apartment na yon. Dinala niya kasi ang ilang mga gamit niya tulad ng laptop at ilang kopya ng dokumentong magagamit nila laban kay Leandro Guerrero. Gumagawa na siya ngayon ng report tungkol sa kakambal ng kanilang target. Isinama na niya sa report ang tungkol sa babaeng kumontak dito para sabihing may anak si Leandro. Nagbabaka sakali siyang matutuntun niya ang babaeng yon at ng mga tropa niya. Lahat ng obserbasyon niya sa pagkatao ni Leo ay inilagay niya sa report. Pero napahinto siya sa pagtipa sa keyboard ng laptop nang maalala ang halik na pinagsaluhan nila kanina. Siyempre, ay hindi na niya inilagay pa sa kanyang report ang parting iyon. Pero kapag nalaman yon ng mga kagrupo niya, ay tiyak nakakansyawan siya ng mga yon. Mabilis niyang tinapos ang ginagawa saka bumalik sa kwarto nila ni Adrian. Pinilit niyang makatulog, ngunit sadyang hindi maalis sa isip niya ang tamis ng halik na pinagsaluhan nila ni Doc Leo. Kaya kinabukasan, nangingitim ang ilalim ng mga mata niya nang magising. Mama, okay ka lang? Tanong ni Adrian sa kanya habang nag-aalmusal silang tatlo. Naroon pa rin si Leo. Nagising siyang handa na ang pagkain. Okay naman. Maitim po kasi yung mata niyo
Ibinaba ni Leo ang hawak na kawali at nilapitan siya. Patingin nga. Sinipat nito ang mga mata niya. Mukhang napuyod ka. Naghinang ang mga mata nila kaya parang nag-short circuit naman ang utak niya. Mula nang matikman niya ang labi ni Doc Leo ay tuluyan na siyang nabuang. Napatikim siya ng maalalang nakatingin sa kanilang dalawa si Adrian. Napalingon na rin si Leo nang pasimple niyang itinuro ang bata. Mabuti pa matulog ka. Ako nang bahala rito. Wala ka bang pasok sa ospital? I'm on leave. Bakit? Gulat na tanong niya rito. I need a break. Halos 10 taon na akong doktor. Bukod pang 11 years ko sa pag-aaral. Di minsan di ako nagpahinga. Ngayon lang. Kaya walang nakapigil sa akin sa mag-leave. Na-endorse ko naman ng maayos sa mga pasyente ko. Kaya wala na akong iisiping trabaho talaga. Magpapahinga ka? Dito? Kung okay lang naman sa'yo, uuwi rin ako sa bahay kung kailangan. O di kaya, isasama ko na lang kay ni Adrian doon. Tingin nga ni Maya ay magandang ideya yon kung isasama siya ni Leo sa bahay nito. Ano bang malay niya kung biglang mag-communicate si Leandro kay Doc Leo? Dahil sa travel ban ay binaba kay Leandro, alam nilang liliit ang mundo nito at di kalaunan, wala itong ibang tatakbuhan kundi ang kapatid na doktor. Bukod pa roon, kahit ano pa ang kabutihang nakikita niya sa gwapong doktor, alam niyang hindi niya pwedeng i-rule out ang posibilidad na itinatago rin ito ang kakambal mula sa otoridad. Ayaw niyang magpakakampante na lahat ng pinapakita sa kanya ni Leo ay totoo. Kaya para mas makapag-imbestiga pa, ay sumama siya sa bahay ni Leo, bitbit si Adrian. O anak, huwag maglilikot ha? Opo, Mama. Di po ako maglilikod, promise po. Tahimik nga lang si Adrian at nagmamasid lang sa paligid hanggang sa buksan ni Leo ang TV para makapanood ito. Diyan na muna kayo. Maghahanda lang ako ng merienda at inumin. Tutulungan na kita. Sinundan niya ang lalaki sa kusina pagkatapos niyang bilinan si Adrian na tawagin siya kapag may kailangan ito. Napansin niyang walang ibang tao roon kung hindi ang binata. Wala kang kasambahay rito? Wala. May tumutulong lang sa aking helper kapag masyado na akong busy sa ospital. Lalo na nung magkaroon ng dengue outbreak last year. Ang laki-laki ng bahay mo tapos ikaw lang mag-isa? Actually, kapag nahanap ko ng kakambal ko, bahala ko siyang patirahin dito at ang pamilya niya. Kahit na konti wala kang balita sa kanya kung nasan siya ngayon? Wala. Pero ang sabi ng mama ko, dinala daw ni Papa sa Leandro sa Capiz. Hanggang doon lang ang alam ko. Sububok ako maghanap ng kamag-anak doon nung kaya ko na magbayad ng private investigator. Pero wala ko na pala. Panibagong lead iyon para kay Maya. Ang papa mo, buhay pa ba siya? Hindi ko rin alam eh. Pero hinihiling ko na sana buhay pa. Para hindi naman mahirap para sa amin ang kakambal ko na mag-usap. Alam mo yun, dahil mag-ibang tao kami, hindi ko alam kung magkakasundo ba kaming dalawa kapag nagkita na. Normal lang naman na maramdaman mo yan. Pero sa bait mo, sigurado ako magugustuhan ka ng kapatid mo. Bakit? Ikaw ba? Gusto mo na ba ako? Namula ang magkabila niyang pisngi. Tanga ang mga babaeng hindi ka binigyan ng pagkakataon. Noon, nang dahil lang sa awkward ka at mabilis mataranta minsan. Alam kong kulang pang panahon na magkasama tayo. Pero sapat na ang mga oras na ginugol mo sa amin ng anak ko para masabi kong mabuti kang tao. Pansamantalang binitiwan ni Leo ang hawak na tray ng pagkain. Saka siya nilapitan. Can I hug you? Isa pang puntos yun para dito. Dahil palagi ito nagpapaalam bago siya hawakan, halikan o yakapin. Kahit isang beses, hindi niya naramdamang ipinili-pilit nito ang sarili sa kanya, kaya mas nahuhumaling siya rito. Kung ang ibang babae kasi ay mahilig sa agresibo, siya na may mas kinikilig sa lalaking magalang at pasensyoso. Sa mundong maraming lalaking makasarili at masyadong maloko sa babae, ang katulad ni Leo ang tanging pag-asa ng maraming kababaihang bigo lagi sa pag-ibig. Pakiramdam tuloy ngayon ni Maya ay maswerte siya dahil nabihag niya ang puso ng binatang katulad nito. Pagkatango niya bilang pagpayag ay agad siyang hinatak ng lalaki para yapusin ng masuyo. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay para sa akin na na-appreciate mo ko. Thank you. Tito Leo, Napalingon na lang sila sa pinanggagalingan ng boses. may maganda pong movie sa TV. Tara po, nood na tayo. Dahil doon ay napilitan na ang lalaking bitiwan siya. Sinamahan nilang manood si Adrian.
pero hindi mabitiwan ni Leo ang kamay niya. Boyfriend ko na po ba ni Mama, Tito Leo? Nagulat silang dalawa sa tanong ni Adrian sa pagitan ng pagkain nila ng cake at panonood ng pelikula sa TV. Nautal naman si Leo kahit siya ay walang mahagilap na sasabihin. Ibig po bang sabihin nun, Papa na kita? Adrian anak, susubukan na sana niyang ipaliwanag kay Adrian ang bagay na yon nang unahan siya ni Leo sa pagsagot. Okay lang ba sa'yo na maging papa ako? Siyempre naman po. Gusto ko po. Para po may asawa na si Mama at magkaroon na po ako ng kapatid. Sabay silang natawa ni Leo sa excitement ni Adrian. Nagniningning ang mga mata nito. Kitang-kita niya ang craving ng bata na magkaroon ng buong pamilya. Ang sarap isipin na pwedeng mangyari yon. Pero kapag naiisip niyang patuloy sa pagtatago si Eliandro at hindi pa rin tapos ang misyon nila, ay natatakot siyang matapos sa pangit na paraan ang kung anumang sinimulan nila ni Leo. Bagay na hindi malabong mangyari dahil nagsimula sila ni Leo sa kasinungalingan. Ang mga impormasyong alam nito sa kanya ay puro peke at gawa-gawa lang. Isa pang pinangangambahan niya ay baka pagkatapos ng lahat ng yon ay tuluyan nang mawala si Leo sa kanya. Sa mga kwento pa lang kasi nito ay halata na ang pagmamahal nito sa kapatid na hindi nito nakasama ng matagal na panahon. Tapos, isa siya sa mga taong tumutugis dito. Kapag nagtagumpay sila sa misyon, mas lalong magkakalayo ang kambal. Dahil lamang sa puso ni Maya ang paggawa ng tama, alam na niya ngayon pa lang na kailangan na niyang tanggapin na hindi permanente ang kung anong meron sila ni Leo. Kaya susulutin na niya ang mga oras na meron sila. Agad siyang pumayag nang ialok sa kanya ni Leo na sa iisang kwarto na lang silang dalawa matulog, habang si Adrian ay nasa kabilang kwarto lang. Pakiramdam naman niya ay safe siya dahil si Leo ay hindi yung tipo ng lalaking mapagsamantala. Literal na magkatabi lang sila ang nakahiga sa kama. Siya pa itong natutuksong halikan sa labi ang binatang doktor habang kinukwento nito ang mga bagay tungkol sa ina bago na mayapa sa mismong bahay na yun. I miss her so much. Ikaw ba? Nasaan ang pamilya mo? Alam niyang hindi niya pwedeng ikwento rito ang anumang impormasyon tungkol sa tunay niyang pamilya dahil tiyak na mabubuksan niyon ang lihim niya. Kaya para maiwasan ang tanong na yon ay yumakap siya dito. Si Adrian na lang pamilya ko. Saka ikaw. Pagkasabi niyon ay ginawaran niya ng halik sa labi si Leo. Malalim ang halik na yon na humantong sa mas mapusok na halik at yakap. Nang bigyang laya niya ang binata na maipababawan siya. Yun ang unang beses na ibinigay ni Maya ang sarili sa lalaking hindi niya palubos na kilala. Oo nga't saglit na panahon pa lang niyang nakasama si Leo. Pero natatakot siyang kung hindi niya gagawin yun, mawawalan na siya ng pagkakataon na ipadama rito ang pagmamahal niya. At bago man lang magalit sa kanya ang binata, ay maramdaman man lang niya ang ganoong init ng pagmamahal. Sigurado ka bang gusto mo to? Tumango si Maya. Nakita niyang nagtaka ang lalaki bago siya tuluyang naangkin. Ngunit mas nangibabaw rito ang kasalukuyan. Agad siya nakatulog pagkatapos ng maalab na pagniniig at umaga na siyang nagising. Pagbaba niya sa sala ay nakita niya agad si Leo. Nanonood ito ng TV. Hi, good morning. Malambing na bati niya rito. Hello? Napansin niya agad na may kakaiba rito. Parang may iniisip itong malalim. Tumabi siya sa lalaki at yumakap. Si Adrian, Tulog pa? ibang sinasabi ng instinct ni Maya kaya tumayo na agad siya mula sa sofa. Gagawa lang ko ng breakfast. Tapos gigisingin ko ng bata. Diyan ka lang muna. Tumangulang ang lalaki. Nagpunta siya sa kusina hindi para gumawa ng pancakes at bacon. Naroon siya para kumuha ng armas. At mabuti na lang na ginawa niya yon dahil sinundan pala siya ni Leo sa kusina saka inundayan ng suntok. Nakailag siya pero hindi tumigil ang lalaki sa pagsugod sa kanya. Kaya alam na niya agad na hindi si Leo ang kaharap kung hindi si Leandro. Nagawa niyang makorner ang lalaki sa dingding gamit ang isa niyang braso, habang ang isa ay may habang na kitchen knife na nakatutok dito. Imbis na magmakaawa para sa sariling buhay, ay tinawanan lang siya ng lalaki. Ang liit mo pero napakatapang mo. Inaaresto kita, Leandro Guerrero. Hindi niya patapos banggitin ang Miranda rights ay nakarinig na siya ng ikinasang baril. Doon niya lang narinig ang umiiyak na ungol ni Adrian. May nakabusal sa bibig nito kaya hindi ito makasigaw. Walang hiya ka, Leandro. Pakawalan mo si Adrian. Nasaan ang kambal mo, ha? Anong kakambal?
It was me all along, Special Agent Maya Poblacion. Gusto niyang mandiri sa sinabi ng lalaki, pero nang ibabaw ang galit niya rito. Balak na niyang itarak sa dibdib nito ang hawak niyang kutsilyo nang pigilan siya ng mga tauhan nito. Subukan mo. Pasag ang bungo nito. Napilitan siyang itaas ang kamay niya. Pakawalan na si Adrian. Tayong dalawang magtuos. Imbis na gawin ang sinabi niya, ay sinikmuraan siya ng lalaki. Nagulpi siya ng 3 lalaki, pero pilit pa rin niyang nilapitan ang anak niya. Takbo sa kwarto, Adrian! Alam niya nga namang oras ay darating na ang mga kasamahan niya, lalo pa nga't napindot na niya ang emergency call sa phone niya. Kaya naman kahit nangihina na, ay nagawa pa rin niyang manlaban. May isa siyang napatumba, pero dahil 2 malalaking lalaki pa rin ang kalaban niya, ay nagawa siyang igupo ni Leandro sa sahig. Bawat ubo niya ay may lumalabas na dugo sa bibig niya. Ikaw lang palang pakilamerang kumuha sa mga batang tauhan ko. Walang hiya ka. Pagkasampal sa kanya ni Leandro, ay dinaroan niya ito. Mas walang hiya ka. Mas masahol ka pa nga sa hayop. Pati maliliit na bata, kinakasangkapan mo sa negosyo mo. Nga ka ba? Negosyo nga eh. Wala ka nang pakialam kung paano ko pinapatakbo ang negosyo ko. May pakailam ako. Lalo na kung may mga musbos at inosente na nadadamay. Sumuko ka na, habang nagiging mabait pa ako sa'yo. Oh, natatakot ako, Special Agent Maya. Sinundan iyon ni Leandro ng tawa, saka siya muling sinikmuraan. Hilong-hilo na siya sa injury na natamo niya. May mga bali na rin siya ng buto, pero nagawa pa rin niyang sikuhin ang mukha ni Leandro kaya nakatayo siya. Sinubukan niya pa rin patumbahin ang isa pang kasama nito, pero nabigo siya dahil may nakatutok na ngayon sa likod ng ulo niya. Hindi ka talaga susuko, no? Siguro, susuko ka na kapag tumatagos ka na sa pader. Akala niya ay katapusan na niya yun nang makarinig siya ng kalabog mula sa malaking cabinet sa kusina. Nagulat siya nang masira yun at inilabas ng pinto si Leo. Bugbog sarado rin ng lalaki, pero mukhang nakapagpahinga na kaya nasugod nito si Leandro at ang nag-iisa nitong kasama. Ngayong pantay na ang laban, nagawa na ni Maya na pabagsakin ang kanilang target at ang nag-iisa nitong kanang kamay. Dumating na rin ang mga kagrupo niya at doon niya nalaman na ngayong araw lang din ay muntik nang mahuli si Leandro. Mukhang para sa huling pagtatangkang makaligtas, ay naisip nitong puntahan si Leo. Nagkataon na lang na naroon siya. Nasa loob na ng interrogation room si Leandro at kausap si Jerry nang lapitan siya ni Leo. Mukhang kakalabas lang nito sa ospital. Nasaan na siya? Gusto ko siya makausap. Gustong madurog ng puso ni Maya dahil parang hindi siya nakikita ngayon ng binata bilang babaeng minahal nito. Isa na lang siya ngayong undercover agent na humuli sa kapatid nito. Iaakyat ko yung hiling mo makausap siya. Maghintay ka na lang sa waiting room. Sabi niya rito. Sige. Sumunod na agad si Leo at matsaka naghintay sa waiting room. Madalas niyang silipin ng lalaki mula sa opisina niya at naiinis siyang madaming babae sa ahensya nila ang tumitingin at nag-aalok ng inumin dito. Mabuti na lang at tinatanggihan ng lalaki yon. Oh, tapos ko nang gisayin si Leandro. Kamo may bisita siya. Sabi ni Jerry pagpasok nito sa opisina niya. Meron nga. Sinundan ni Jerry ang lalaking tinititigan niya. Ah, yung boyfriend mo pala. Hindi ko siya boyfriend, no? Sabi ni Adrian, boyfriend mo siya. Papa na nga tawag ng bata sa kanya. Kahit magkamukha sila ni Leandro, magkaibang tao sila. Mabuting tao si Leo. Ilang bata na bang nailigtas niya sa pagiging pidya niya? Lalo nung mga panahong nausong dengue at malaria. Masyado ring mabait sa mga bata. Sa kahit na sino. Magalang siya. Hindi siya katulad ni Leandro. Teka, sino bang may sabing katulad siya ni Leandro? Kung mahal mo si Doc Leo, di wag mo nang pakawalan pa. Wala naman akong problema kung magiging kayo niyang tisoy na yan. Maigi nga na magkaapon ng tatay mong masungit. Makalis na nga, sobrang defensive mo eh. Napakamot na lang siya sa sinabi ni Jerry, saka siya lumabas para sabihin kay Leo na pwede na nitong bisitahin ng kakambala. Kaya lang, naunahan siya ng ibang babae. Bago tuloy siya makalapit dito, ay nakatayo na ito at naglalakad na papunta sa visiting area. Lihim na lang siyang sumunod sa lalaki. Miss na niya agad ito, kahit 1 linggo pa lamang ang nakakaraan mula lang huli niya itong makita. Pinanood niya ang magkapatid habang nag-uusap. Hindi siya nakakita at narinig ng mga ito,
dahil may one-way mirror na nakapagitan. Kamusta ka na? Yun ang tanong ni Leo sa kakambal. Eto. Pinapagaling pa rin ang pasa ng pagkakasuntok mo sa akin. Bakit kasi bigla kang pumasok sa bahay at ipinabugbog ako sa mga kasama mo? Tapos, binalak mo pang patayin sina Adrian at Maya. Ganyan ba talaga natutunan mo nang nasa poder ka ng tatay? Ano naman ngayon sa'yo? Leandro, kambal kita. Akala mo ba, hindi masakit sa akin na nangyayari to sa'yo? Ngumiti si Leandro. Talaga? Ilang taong hinintay ko kayo ni Mama. Pero ni minsan hindi niyo ako naisip na dalawin. Paano ko namin madadalaw kung palagi kang tinatago ni tatay ha? Hindi mo alam na hanggang sa huling hininga ni Mama, sinubukan kanyang hanapin. Hindi siya huminto noon. Mas lalo siya nagsisipag na mahanap ka tuwing birthday natin. Hindi siya natutulog ng maayos buong Mayo mahanap ka lang. Kaso, kahit anong gawin niya, hindi kanya mahagilap. Kahit ang nag-aaral na ako sa pagdodoktor, hindi siya tumigil sa pag-asam na makita ka. Kahit ako, gustong-gusto ko rin na makita ka. Lahat ng pinagpapaguran ni Mama, para sa ating dalawa. Saksak mo na lang sa baga mo yan. Eto na ako eh. Ikinulong na ako ng jowa mong pulis. Ano pa magagawa ko? Hindi ka man makalabas sa kulungan. Pwede ka namang magbago para sa sarili mo. Pagkisihan mo lahat ng nagawa mo. At hindi mo pwedeng ibinintang sa nanay natin. Ang naging kapalaran mo kasi kahit ganyan ka pinalaki ni tatay. Sigurado ako marami ka naging pagkakataon na piliin ng tama. Kaso, mas pinili mo ang ganyang klase ng trabaho. Ang galing mo magsalita, porke hindi ka nakaranas ng hirap. Sino may sabi sa'yong hindi? Hindi lahat ng kailangan ko nabigay ni Mama. Pero okay lang yun. Dahil sa hindi niya ako na-spoiled, nagawa akong tumayo sa sarili kong mga paa. Nagawa akong dumiskarte ng pera sa malinis sa paraan para makatapos. Ang gusto ko lang sabihin, walang bayad ng pagiging mabuting tao. Kailangan mong piliin yun. Ngayong nahuli ka na nila sa mga kasalanan mo, kailangan mong pagbayaran ng lahat. Ang tanging may pangangako ko lang sa'yo ay hindi na tayo magkakalayo. Palagi kitang bibisitahin dito. Hindi nakainig si Leandro at nakita niyang umiyak na ito ng tuluyan. Parang kailan lang ay muntik siyang todasin nito. Napailing na lang si Maya. Siya nga pala. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Lana. Ang sabi niya sa akin, may anak kayo. Isang bayarang babae yun. Huwag ka maniniwala sa babaeng yun. Hindi mo na siya nakita. Wala na akong pakialam sa kanya. Paano kung totoong may anak kayong dalawa? Si Adrian, imposible maging anak ko yung batang yun. Ibinenta na nga niya yun sa akin eh. Wala siyang kwentang ina. Tinanggap niyang 10,000 piso kapalit ni Adrian. Mabilis siyang kumilos nang marinig iyon. Binalikan niya ang birth certificate ni Adrian at nakita niyang Alanis ang pangalan ng nanay nito. Walang pangalan ng ama roon, kaya para makumpirma ang hinala niya ay nagsigawa sila ng DNA test. Hindi naman tumanggi si Leo na magbigay ng sample para sa paternity test pagkatapos sabihin ni Leandro na wala itong interes na magbigay ng buhok o laway para sa DNA. Pagkaraan ng 4 na linggong paghihintay, nasa kamay na niya ang resulta at personal niyang ibibigay yun kay Leo sa araw na yon nang maabutan niya ang doktor na may kakwentuhang babae sa loob ng opisina nito. Officer Maya, pasok ka. Nakatingin sa kanya ang isang babaeng may makapal na salamin at mahabang palda. Nakita niya lang na naka-braces ang babae nang ngitian siya. Doc Leo, importante sana yung pag-uusapan natin. Miss, pwede po bang iwan niyo muna kami? Sige. See you later at lunch. Yun ang matamis na sabi ng babae na lihim niyang iniraban. What is it, Officer Maya? Tanong ng doktor sa kanya. Mula nang malaman nito na isa siyang undercover agent, ay ganoon na ang tawag nito sa kanya. Iniwasan na rin siya ng lalaki at halatang wala itong planong linawin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga oras na pinagsaluhan nila. Kaya bago niya ibigay rito ang resulta, ay tinapat na niya ito. Iniiwasan mo ba ako? Saka sa pagkakatanda ko, ipinanganak akong Maya lang ang pangalan ko. Walang officer na nakalagay sa birth certificate ko. Ginagalang lang kita, Officer Maya. Iginagalang? O iniiwasan? Dahil nagagalit ka sa akin dahil nagsinungaling ako. Oo, kasalanan ko yun. Pero,
Hindi mo ba talaga ako bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Dahil ginagawa mo lang naman ang trabaho mo. Naiintindihan ko kung anong kasalanan ng kapatid ko. Kaya alam kong kailangan mo magsinungaling sa akin. Kailangan mong panggap na nahuhulog ka na rin sa akin para makakuha ka sa akin ng ebidensya. Nakuha mo ng kailangan mo. Kusa siya nagpunta sa bahay. Nahuli mo na siya. Ano pa bang kailangan kong gawin? Kailangan mo kong pakinggan. Kasi hindi naman ako basta nagpapanggap lang nun. Totoong nahuhulog na ako sa'yo. Kasi ikaw lang ang lalaki na kilala kong hirap na sumigaw sa ibang tao. Hindi palaging galit. Hindi ko nga alam kung nagagalit ka ba. Mula nung halikan mo ko, wala na akong ibang iniisip kung di ang labi mo. Kaya nababaliw na ako ng ganito. Dahil kung itrato mo ko ngayon, para bang hindi ako naging importante sa'yo. Na para bang hindi na niya natapos ang sasabihin. Nilapitan na siya ng doktor saka masuyong sinakop ang kanyang mga labi. Akala ko, misyon lang sa'yo. Taong matutulungan ka madakip ang target mo. Akala ko pagkatapos ng lahat ng yun, hindi mo na ako kailangan. Marahan niyang pinitik ang noo ng doktor. Halos tumingkayad pa siya. Magawa lang yun. Hindi ba talaga obvious na gusto rin kita? Ibinigay ko pa nga sarili ko sa'yo eh. Oo, nung una. Alam kong ang mission ko lang ay magpanggap ng ina ni Adrian at makipaglapit sa'yo para makakuha ng lead sa kanaroroonan ni Leandro. Pero habang kasama kita, pakiramdam ko, matagal ka nang kilala ng puso ko. Hindi naging mahirap na mahalin ka. Kasi nararamdaman kong totoo ka sa mga ginagawa at sinasabi mo. Mahal mo ako kahit kakambal ko yung taong muntik na pumatay sa'yo. Naiintindihan kong magkaibang tao kayong dalawa. Kahit iisa kayo ng mukha, ang kasalanan niya ay hindi sa'yo. Kaya wag mong iisipin na kamumuhian kita dahil lang sa kapatid ka ni Leandro. Asang halik pa ang iginawad sa kanya ni Leo bago niya na itanong ang tungkol sa babaeng kasama nito kanina. So, makikipag-break ka na ba dun sa babae kanina? Ngumisi ito. Ano ba makikipag-break ka? Di naman kami ni Mrs. Santana. Niyayayan niya na lang ako mag-lunch. Dahil nakalabas na sa ospital ang anak niya dahil sa akin. Ikaw ang girlfriend ko, di ba? Niyakap niya ito ng mahigpit bago ibinigay rito ang papeles na dala niya. Ano to? Resulta ng DNA test. 99.9% ang probability ng biological relationship niyo ni Adrian. Wala ka namang ibang kapatid bukod kay Leandro, di ba? Anak ni Leandro sa Adrian. Tumango siya. Ibinenta nga ni Lana o Alanis Mendoza ang anak niya kay Leandro sa halagang 10,000. Kinuha ni Leandro ang bata at pinagkakitaan tulad ng ibang batang nakuha niya. Kaya namalimos din si Adrian doon. Nakita niya kung paanong lumuha si Leo sa sinapit ng sariling pamangkin. Nasa DSWD pa rin ba siya? Tumango si Maya. Tutulungan kitang mabawi siya. Bilang standard procedure kasi, kinailangan niyang ipaubaya si Adrian sa DSWD, lalo pa nga tapos na ang kanyang undercover mission. Hindi lang yun kasong hawak niya, kaya naman kahit gustuhin niyang ampunin na ng tuluyan si Adrian, ay hindi niya agad yun magagawa. Sa tulong ng agency ni Maya, ay nakakuha si Leo ng provisional custody sa bata. Tuloy ang full guardianship resolution na final nito, pero baka tumagal pa iyon ng ilang buwan. Mabuti na lang talaga at hindi naman palaulila si Adrian. Mayroon itong Tito Leo na gusto itong maging kapamilya. Sinamahan niya si Leo para sabihin kay Adrian ang totoo at upang sunduin ang bata. Adrian, anak! Tawag niya sa bata. Agad na yumakap sa kanya si Adrian. Mama, akala ko po next week pa po tayo magkikita. Namiss na po kita. Uuwi na po ba tayo? Oo, pero kay Tito Leo ka nasasama. Kay Papa? Napangiti siya. Oo anak, Papang itawag mo sa kanya. Yay! Kakasal na po ba kayo? Hindi. Di ba, sinabi ko sa'yo noon na meron kang totoong nanay at tatay. At hinanap ko rin sila. Opo. Nahanap ko ng tatay mo. Alam mo ba ang good news? Kapatid ng tunay mong tatay si Leo. At siya na raw ang mag-aalaga sa'yo mula ngayon. Kaya pwede mo na siyang tawaging Papa. Dahil aampunin ka na niya. Agad na natuwa si Adrian sa sinabi niya.
Hindi naging mahirap para sa bata na tanggapin na si Leo na ang magiging ama nito dahil naging mabuting ama-amahan naman ang binata kay Adrian. Hindi niya maiwasang matuwa habang nakikitang magkayakap na ang magtiyuhin. Ngunit nawala rin iyon dahil sa sumunod na itinanong ng bata. Kung kapatid niyo po si tatay, nasan po siya? Nakapag-usap na kasi sila ni Leo na para maprotektahan ang bata sa anumang trauma, hindi muna nila sasabihin ang tungkol sa tunay na ama nito. Hindi pa kasi pwedeng puntahan ng tatay mo siya ngayon eh. Pero may secret akong sasabihin sa'yo. Ani Leo sa bata saka may ibinulong na kung ano. Talaga po? Wala pong pinagkakaiba yung mukha niyo ni tatay? Natawa siya dahil ibinulalas din naman ni Adrian kung ano ang ibinulong dito ng tiyuhin. Shh! Secret lang natin yun. Pero pwede pong malaman ni mama. Oo naman. Kapag pwede mo nang makita ang tatay mo, sasamahan ka namin ni mama. Di ba mama? Natawa siya sa itinawag sa kanya ni Leo. Tama si Papa anak. Kunin mo ng mga damit mo at uuwi na tayo. Mabilis na sumunod si Adrian. Dahil sa pagtutulungan nilang dalawa, ay hindi na madalas na atakihin si Adrian ng epilepsy. Naging sobrang manageable na iyon na nakokontrol agad ng medication at halos hindi na makaapekto sa buhay ng bata. Kaya hindi na mahirap para kay Maya na ituloy ang kanyang trabaho bilang undercover agent. Katulad ni Leo, ay mayroon din siyang mga sugat na pinagagaling, lalo pangat napasabak na naman siya sa engkwentro sa bagong kasong nalutas nila ng tropa. Pero sadyang may superpowers nga yata si Maya dahil hindi niya kailangan ma-ospital ng matagal. Kaya ang nobyo niya ng Pidya ngayon ang tumitingin sa mga sugat niya. Ano vitamins mo, Han? Ang bilis kumaling ng mga sugat mo eh. Komento ni Leo habang inililigpit nito ang first aid kit. Sanay lang ako sa bakbakan, kaya hindi mahirap sa akin ang magpagaling ng mga sugat. Pero sana, tandaan mo pa rin na hindi ka pusa. Isa lang ang buhay mo. Opo, Ano kaya kung pakasyalan na kita para maging housewife ka at mag-alaga ng mga anak natin? natulala siya sa inilapag na kahita ni Leo sa harap niya. Halos 6 na buwan pa lang silang opisyal na magkasintahan. Inaalok na agad siya ng lalaki ng kasal. Ano to? Open it. Utos nito. At nang buksan niya ang pulang kahita, ay napatutop siya sa bibig nang makita kung gaano kaganda ang oval-shaped diamond ring na nasa loob. Hindi siya makapagsalita. Tanging luha at tawa niya ang nagsasabi kay Leo na masaya siya sa ibinigay nitong singsing. Marry me, Maya. Gusto kong bumuo tayong dalawa ng pamilyang hindi natin parehong kinalakihan. Gusto kong araw-araw kang makita sa tabi ko. Bago ako matulog at pagising ko sa umaga. Sa loob ng 6 na buwan, hindi naman niya naging sakit sa ulo si Leo. Wala rin silang away na hindi nalutas sa mahinahong pag-uusap. Wala siyang makitang dahilan para humindi sa alok nitong kasal. Kaya naman sunod-sunod na tango na lang ang itinugon niya sa lalaki bago siya yumakap dito. Dahil sa tangkad nito at sagaan niya, ay nagawa siyang buhatin nito para halikan at yakapin. Pagkatapos nga ng kanilang engagement na dinaluhan ng pamilya at mga kaibigan, ay idinaos naman ang kanilang simpleng garden wedding. Si Adrian ang kanilang ring bearer. Anak na ito ngayon ni Leo dahil naging successful ang petisyon nitong ma-adopt ang bata. Samantalang ang tatay niyang sundalo ang nagatid sa kanya sa altar. Sumaludo rito si Leo. Ingatan mo ang unika o iya ko. Yun lang ang matipid na pakiusap ng tatay niya sa kanyang groom. Mas ingatan ko po siya kaysa sa sarili kong buhay. Pangako ng lalaki sa ama niya. Pangakong araw-araw na tinutupad ng kanyang asawa. At bilang pagtupad sa hiling ni Leo na makabuo sila ng sariling pamilya, siya na mismo ang nagdesisyon na tumigil na sa field. Halos 5 taon din silang naghintay na magkaroon ng sarili nilang anak. Excited naman si Adrian na magkaroon na ng kapatid. Dahil kahit na paano ay kaya na ni Adrian na unawain ang sitwasyon nila, ipinagtapat na nila sa bata ang tungkol sa ama nitong si Leandro. Dahil doon ay mas naging protective sa kanya ang kanyang panganay, lalo pa ngayong buntis siya. Buntis lang naman ako, hindi ako comatose. Natatawa niyang sabi sa asawa habang sinusubuan siya nito ng pagkain. Alam ko, pero kambal yan dinadala mo. Alam ko mahirap na 2 bata ang pinalalaki mo sa loob ng tiyan mo. Ito na nga lang magagawa ko eh. Hayaan mo na akong asikasuhin ka. Lisa. Sige na nga, pero tingnan mong panganay mo. Nahawa na sa pagka-OA mo. Naglaban na. Mama,
Gusto ko naman po talaga maglaba eh. Ang ganda kaya ng washing machine na bagong bili ni Papa. Salamat na ka. Tinutulungan mo si Mama. Ani Leo sa panganay nila. Bakit kasi ayaw pa ng automatic washing machine? Pagpaparinig pa sa kanya ng asawa, ngunit inirapan niya lang ito. Welcome pa. O teka nga anak, tapos na bang assignment mo at naglalaba ka na dyan? Baling niya sa anak. Opo, i-check mo na lang po mama. Ngayon pa lang, alam na ni Maya na wala na siyang mahihiling pa sa buhay. May gwapo na siyang asawa at anak. May kasunod pang kambal na sina Gino at Gian. Kung mayroon man siyang hihilingin sa Diyos ngayon, yun ay ang lahat ng batang katulad ni Adrian na nakaranas ng hindi maganda sa kalsada ay makahanap rin ng pamilyang magmamahal sa kanila. Dahil naniniwala siya ng pagmamahal ay para sa lahat. Kaya sinimulan ni Maya ang proyektong sasagip sa mga street children na minsan naging kapalaran ng panganay niya. Sa ngayon, madami na silang natutulungan. Siya, ang asawa at mga anak niya ay naglalaan ng oras taon-taon para sa mga batang biktima ng child labor at child trafficking. Kasama iyon sa sinumpaan nila ni Leo sa isa't isa na habang buhay nilang ipinagpapatuloy ang pagbibigay ng pagmamahal sa mga batang napabayaan at inabandona. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!